Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez, magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago, hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John, hatid ng nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Sa oras na 3 sandali makalipas ang ika-6 ng umaga, silipin na po natin ang mga bumabalandra mga headlines sa inyo po nag-iisang tandem. Tandem. Traffic sa Metro Manila, pinakamalala sa buong mundo. Tandem. 7 katao patay sa landslide sa Davao Region. Apektado pumalo na sa halos 200,000. Tandem. Supply ng manok sa bansa nananatiling sapat ayon sa Department of Agriculture. Tandem. Mga pirma para sa charter change, nadagdagan pa. Tandem. Pilipinas at China nagkasundo na para sa pagpapaigting ng Maritime Communication Mechanism. Tandem. Sa balitang pangkalakalan na VAT exemption sa house and lot, sumirit. Tandem. Balita sa ibayong dagat, Pakistan rumesbak sa Iran, 9 katao patay. Tandem. Sa mundo naman ang showbiz, 2 oras na pagkaway lang daw ni Ian Veneracion. Ang katumbas, ₱250,000. Tandem. At sa balita sa mundo ng sports, antabayanan natin ang report ni Tandem Anthony Suntay. Tandem. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Impila May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23 ngayong pong araw na ito ng TGIF. Thank God it's Friday, Enero 19, taon 2024. Sa ngalan po ni Tandem David Oro at John Ibanez, Drew Nasino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Tandem. At sa detalye nga ng mga balita, pinakamatindi ang daloy ng trapiko sa Metro Manila sa mga lungsod sa buong mundo. Ito'y batay sa TomTom Traffic Index saan umaabot sa 25 minutes at 30 seconds ang average travel time sa National Capital Region sa kada 10 kilometro nitong nakaraang taon kumpara sa 24 minutes at 50 seconds na naitala noong 2022. Kaugnay nito mayroon ding 52% na congestion level ang Metro Manila. Pumapangalawa naman ang Lima sa Peru sa may pinakamalalang daloy ng trapiko, pinakamasikip na aabot sa 24 minutes at 20 seconds kada 10 kilometro. Sinundan ito ng Bengaluru, India na nasa 23 minutes at 50 seconds at Sapporo, Japan na aabot sa 23 minutes at 30 seconds ang average travel time kada 10 kilometro. Tandem. Sa ibang balita, 7 katao ang nasawi habang 2 naman ang malubhang nasugatan sa naganap na landslide sa isang residential area dyan sa Moncayo, Davao de Oro. Kabilang sa mga nasawi na biktima ang 5 mga bata, habang 5 individual naman ang patuloy na pinaghahanap matapos ang nasabing insidente. Ayon kay OCD Region 11 Director Ednar Dayanghari, kaagad na inilunsad ang search and rescue operations sa Purok 20 Pag-asa sa Barangay Mount Diwata matapos ang insidente. Gayunman natigilan ang operasyon dahil sa matinding pag-ulan sa lugar. Sinabi pa ni Direktor Dayang Hari na nagdadasal noon
ang mga biktima bilang bahagi ng kanilang religious activity nang maganap ang landslide. Nabatid na nakakaranas ng pag-ulan ang Davao Region dahil sa shear line. Tandem! Mahigit 187,000 katao naman sa Davao Region ang naapektuhan ng masamang panahon dulot ng shoreline. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nagmula sa 109 na barangay sa Davao de Oro, del Norte, Occidental at Oriental ang mga apektadong individual. Aabot naman sa mahigit 6,000 katao ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center, habang mahigit 2,000 iba pa ang nananatili sa ibang mga lugar. Nagpabot naman ng tulong ang Philippine Coast Guard Southeastern Mindanao at DSWD Region 11 sa mga apektadong residente. Tandem! Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng manok sa bansa. Ito'y matapos ipagbawal ang pag-aangkat ng poultry products mula sa Japan dahil sa outbreak ng avian influenza. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, nananatiling ang Pilipinas sa kabila ng kumakalat na virus o bird flu. Batay sa datos ng DA, nasa 40% o may kabuuang 166,000 metric tons ang inangkat mula sa US. Tandem! Bumaba naman ang farm gate price ng itlog. Ayon kay Philippine Egg Board Association o PEBA President Francis Uehara, nasa 5 pesos at 80 sentimos hanggang 6 pesos at 50 sentimos ang kada piraso ng farm gate price ng medium size na itlog kumpara sa 7 pesos at 7.50 noong nakalipas na buwan o noong Disyembre. Ipinaliwanag ni Uehara na ito'y dahil sa pagbaba ng konsumo kahit mataas ang supply nito matapos ang holiday season. Gayunman, iginiit ng PEBA na mataas pa rin, aminado ang PEBA na mataas pa rin ang retail price nito, lalo po sa ilang po mga palengke dito sa Metro Manila. Batay sa bantay presyo ng Department of Agriculture, nasa 6 pesos 30 centavos hanggang 8 pesos at 50 centavos ang presyo ng kada piraso ng medium size na itlog. Tandem! Huwag pa rin ito sa pag-aangkat ng poultry products mula dyan sa Japan. Pansamantalang ang ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng poultry products mula sa Japan dahil sa outbreak ng avian influenza. Sa ibinigay na direktiba nitong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ipinagutos din niyang suspindihin ang pag-i-issue ng sanitary at phytosanitary import clearance mula sa inaward na shipment ng mga wild bird at poultry product mula sa naturang bansa. Sinabi pa ng DA na nakatakdang ibalik, kumpiskahin o sirain ang mga poultry products at wild bird na naipadala o naibiyahe na sa Pilipinas matapos ang November 10, 2023. Inilabas naman ng ahensya ang ban matapos iulat ang Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries ng Japan sa World Health Organization for Animal Health ang pagkalat ng highly pathogenic avian influenza noong November 28, 2023. Una nang pinagbawal ng DA ang pag-angkat ng poultry products mula sa California at Ohio sa Amerika dahil sa outbreak ng bird flu o highly pathogenic avian influenza. Tandem! Sa poultry industry, dapat naman tayo sa aquaculture, sa fishery sector. Tinitignan naman ng Department of Agriculture bilang alternatibong mapagkukunan ng isda ang Laguna de Bay o Laguna Lake. Nabatid na target ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. na mapataas ang produksyon ng isda upang mapababa ang presyo nito sa merkado. Dapat anyang i-maximize ang potensyal ng lawa upang maabot ang target ng ahensya. Sa datos ng Laguna Lake Development Authority o LLDA, aabot sa 70 toneladang isda ang nahahango o nahuli mula sa lawa o sa nasabing lawa kada taon na nakatutulong naman sa 13,000 mangingisda. Kaya nito nakikipagtulong na ang DA sa LLDA upang mapag-usapan ang nasabing programa. Inatasan na rin
ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na suriin ang kalidad at kapasidad ng tubig sa lawa kada quarter ng taon. Tandem! Asahan na hindi magiging maganda ang paglaki ng mga isda tuwing taglamig. Ayon kay Dr. Wesley Rosario, dating Center Chief ng National Integrated Fisheries Technology Development Center ng BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan sa Pangasinan, ang mga isda sa bansa ay tropical species o mga warm water species. Sakaling bumaba ang temperatura sa 30 degrees Celsius, hindi na raw makakakain ang mga isda. Apektado rin ang kanilang paglaki dulot ng malamig na klima. Paglilinaw ng BIFAR na hindi naman madodoble ang kanilang gastusin sa pagkain ng kanilang mga alagang bangus dahil mayroong oras na mainit ang temperatura ng tubig. Tandem! Speaking of seafoods pa rin, napadpad naman sa Dalampasigan ang napakaraming alamang. Yung maliliit po na hipon yan sa bayan ng San Isidro sa Leyte. Agad itong pinuntahan ng mga residente at yun, dinumog na po. Kumuha ng mga alamang sa naturang lugar dito po Miyerkules ng umaga. Ito na ang ikalawang pagkakataon na dumagsa ang sangkaterbang alamang sa Dalampasigan ng Leyte. Ipinaliwanag naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Visayas na indikasyon ito na malinis ang tubig sa nasabing dalampasigan. Tandem! Pumalo na sa 60 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas. Ito naman ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Batay sa pinakahuling monitoring ng bantay presyo ng Department of Agriculture, tumaas sa 2 piso ang kada kilo ng retail price ng local special rice mula sa 68 pesos ang kada kilo. Umabot naman sa 67 pesos ang kada kilo ng local premium rice, habang nasa 57 pesos ang local well-milled rice at ang local regular rice naman ay nasa 53 pesos kada kilo. Inihayag ni Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor na umabot sa 30 pesos kada kilo ang farm gate price ng palay sa Tarlac. Una nang nagbabala si Bantay Bigas spokesperson Kate Estavillo na posibleng sumirit, tumaas ang bilang ng mga nagugutom sa bansa dahil sa patuloy na pagtaas din ng presyo ng mga bilihin. Tandem! Natanggap naman ng Pilipinas, natanggap na ang 1,000 toneladang bigas na donasyon naman mula Taiwan. Katumbas ito ng halos 35,000 sako o kaba ng bigas. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, ipamamahagi ang donasyon sa mga biktima ng kalamidad sa bansa. Iniulat din ni DSWD Disaster Response Management Group Undersecretary Diana Cahipe na paghahanda rin ang naturang donasyon bigas sa posibleng epekto nga ng El Nino phenomenon. Mayroon pa anyang 1,000 toneladang bigas mula Taiwan ang inaasang darating sa bansa ngayong taon. Tandem! 16 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga sa iba pang balita. Umabot na sa mahigit 630 bayan at lungsod ang nagsumite ng lagda sa Commission on Elections kaugnay sa People's Initiative para maisulong ang charter change. Sa Quezon City, tinatayang nasa 21,000 pirma ang natanggap ng COMELEC District 2. Sa Navotas, nakatanggap ang poll body nung Sabado ng mahigit 30,000 lagda sa People's Initiative upang maamendahan ang saligang batas. Kaugnay nito, kabilang sa isinusulong ng naturang People's Initiative ang pagboto ng mga senador at congressman bilang isa at hindi magkahiwalay. Tandem! Malaking hakbang naman ang itinutulak na resolution of both houses number 6 ng Senado na pinangunahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ito ang binigyang diin ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda sa gitna ng usapan sa pag-amyenda sa saligang batas. Ayon sa kongresista mula Albay, mabot na sa 358
ang panukalang inihain sa Kamara upang isulong ang Chacha o charter change. Pero lahat ito ay hindi inaaksyonan sa Senado. Aminado rin ang kongresista na mayroon lamang na maliit na epekto ang bersyon ng Senado ng Chacha. Idinagdag pa ni Salceda na sa ilalim ng resolution ay mayroon lang na 2% paglago sa ekonomiya ang tatlong probisyong nais amyendahan dito. Tandem! Sa kaugnay pa rin balita, mapanganib ang panukalang lagyan ng unless otherwise provided by law o ng mga katagang unless otherwise provided by law ang economic provisions ng saligang batas. Ito naman ang paniniwala ni Attorney Christian Monsod, isa sa nagbalangkas o bumalangkas ng 1987 Constitution hinggil sa resolusyon sa Senado na layuning amyendahan ang mga naturang probisyon ng konstitusyon. Ayon kay Attorney Monsod, baliwala na ang economic provisions ng 1987 Constitution kapag nilagyan ito ng unless otherwise provided by law dahil maipapasa sa Kongreso ang kapangyarihan dito. Dagdag pa ni Attorney Monsod, kapag nailagay ang mga naturang kataga sa economic provisions ng saligang batas, magkakaroon ng anyay transactional legislation o pagpasa ng mga panukalang batas na pabor sa ilang kumpanya kapalit ng pera. Tandem! Kaugnay pa rin yan, handa namang itaya ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang kanyang posisyon bilang Senate President sa isinusulong nilang economic chacha. Ayon kay Senador Zubiri, handa siyang magbitiw sa pwesto sakaling pumalya ang chacha, sakaling may magsingit ng political provisions sa konstitusyon. Halos lahat anya ng kanyang nakausap ay isang ayon na limitado lang sa o nalimitahan lang sa economic provision ang pag-amyenda sa 1987 Constitution. Kaya't walang dapat ikatakot ng publiko sa economic chacha na isusulong ng Senado sa pagbabalik ng sesyon sa susunod na linggo. Una na naghain ng mambabatas kasama sina Senate President Pro Tempore Loren Legarda at Senator Sani Angara ng panukalang resolution of both houses number 6 kung saan pinadaragdagan ng mga katagang unless otherwise provided by law ang tatlong provision, yung economic provisions na nagtatakda ng limitasyon sa foreign investments sa public services, sa educational institutions at advertising companies. Tandem! Nagbabala si Senador Risa Ontiveros sa mga kapwa-senador kaugnay sa pagsusulong ng charter change. Ayon kay Senador Ontiveros, mapanlin lang, hindi praktikal, divisive at hindi wise ang pagsusulong ng Chacha. Payo ng Senador sa halip na amyendahan ng 1987 Constitution ay mas mainam na palakasin muna ang foreign investor o foreign investment sa bansa. Binigyan din ni Senador Ontiveros na tinutugunan na ng kasalukuyang batas ang pagpapasigla at paghikayat sa mas maraming dayuhang investors. Kabilang narito ang Retail Trade Liberalization Act, Foreign Investment Act at Public Service Act. Samantala, kinatigan naman ni Senador Lito Lapid ang naturang pahayag at iginitang pag-amyenda sa konstitusyon ay hindi raw simpleng bagay. Tandem! Okay pa rin yan, tanggap tayo ng update mula sa Senado. Yan pong Chacha, yung sinusulog na Chacha update po mula kay Patrol 19. Chachachahin yan ni Celi Ortega Bueno. Mapanglinlang, hindi practical, divisive at hindi wise ang pagsusulong ng Chacha. Ito ang babala ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Nagtataka si Ontiveros kung bakit gumugulong at ipinipilit sa taong bayan ang charter change. Anya, kung foreign investment lang din naman, mas mainam na palakasin muna ang loob ng mga mamumunan sa bansa sa halip na isulong ang pag-amyenda sa 1987 Constitution. Bukod pa rito ang pag-amyenda sa saligang batas upang buksan ang higit pa sa ating mga pinakamahalagang industriya tulad ng public utilities, edukasyon at advertising sa 100% foreign ownership ay magbibigay lang sa bansa ng panganib sa seguridad. Git pa ni Hontiveros ang pinakalayunin ng panukala na pasiglahin
at akitin ang mas maraming dayuhang investor ay tinutugunan na ng kasalukuyang mga batasa. Kabilang na rito ang Retail Trade Liberalization Act, Foreign Investment Act at Public Service Act. Kaya naman umapila si Hontiveros sa kanyang mga kapwa senador na umaksyon para sa practical solution at hindi ang paglikha ng mas malaking problema. Samantala, ginitaman ni Senator Lito Lapid na ang pag-amyenda ng ating konstitusyon ay hindi isang simpleng bagay. Napakarami pa niyang tanong na kailangan sagutin. Una ay kung kailangan bang amyendahan ang konstitusyon. Pagkatapos ay kung ano ang dapat baguhin at panghuli ay kung paano ito dapat gawin. Sa bawat hakbang anya ng pagsusulong ng Chacha, sinabi ni Lapid na tiyak na napakaraming tinig ang dapat pakinggan at maraming bagay ang dapat aralin. Subalit ang pinakamahalagaan niya na dapat na malaman sa prosesong ito ay kung para kanino ang charter change, sino ang makikinabang sa bawat panukalang pagbabago. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, alamin natin ang mga aktibidad ng Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw na ito. Ibabahagi yan ng Animal Patrol 13, Gilbert Perez. Tutulak patungong Batangas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para pangunahan ang inaugurasyon ng business expansion ng isang malaking kumpanya sa nasabing lugar. Ang okasyon na dadaluhan ng Pangulo ay gaganapin sa Barangay Simlong, Batangas City. Inaasahan ng pagdating ng Presidente mamayang alas 9 ng umaga kung saan makakasama niya ang ilan sa mga miyembro ng kanyang gabinete, kabilang na mga bagong opisyal ng gobyerno, kabilang na rito si Finance Secretary Ralph Recto. Maliban naman kay Recto, sinasabing makakasama rin ni PBBM sa event ang Special Assistant to the President for Investments na si Frederick Go, DTI Secretary Alfredo Pascual, PCO Secretary Cheloy Garafil, Energy Secretary Rafael Lotilla, DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loisaga at NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may totong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! At abay lamang po para sa iba pang mga balita mula po sa ating mga IZ Patrol reporters. Magbabalik po ang inyo po nag-iisang tandem makalipas lamang po ilang mga paalala mula po sa ating mga proud sponsors. Oras, 25 sandali makalipas ang ika-6. Tandem! Sa inyo pa rin po nag-iisang tandem, tayo po ay tumanggap pa ng ilang pa mga pagulat mula pa rin sa labas ng impilan. Pangulong Marcos nagdeklara ng holiday sa siyam na lugar sa bansa. Akala nyo sa buong ano yan, ha? Alamin po natin kung saan-saan po yan at kung kailan. Mula kay Patrol 13, nagbabalik si Gilbert Perez. Nagdeklara ng holiday si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa magkahiwalay na petsa sa siyam na lugar sa bansa. Kabilang dito ang Enero 25 na Special Non-Working Day sa Baco Oriental, Mindoro dahil sa founding anniversary ng nasabing bayan. Ngayon din sa Pebrero 26 sa bayan ng Buog sa Zamboanga, Sibugay para naman sa selebrasyon ng pista at anibersaryo ng pagkakatatag ng munisipalidad. Wala rin pasok sa Pebrero 19 sa Bago Negros Occidental, bunsod ng charter anniversary ng lungsod, at maging sa Pebrero 10 sa Bacolor, Pampanga upang bigyan daan naman ang selebrasyon ng Foundation Day ng Bayan. Maging ang Pebrero 9 dineklara rin ni PBBM bilang Special Non-Working Day sa Sagbayan Bohol para naman sa pagdiriwang ng founding anniversary nito. Gayon din sa Enero 22 sa Pagadian, Zamboanga del Sur para sa taon ng pista na tinaguriang Pasalamat Festival 2024. Dahil naman sa founding anniversary rin ay wala rin pasok sa Mabalacat, Pampanga sa Pebrero 2 at maging sa Pebrero 6 naman sa Consolacion, Cebu. Samantala, dineklara rin ni Pangulong Marcos bilang Special Non-Working Day ang Pebrero 3 sa Binyan, Laguna upang bigyan daan ang pagdiriwang ng Liberation Day ng naturang lungsod. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem!
Samantala, tatlong domestic flights apektado ng masamang panahon sa Davao. Alamin natin ang mga detalye sa Ulan Patrol 45, Raul Esperas. Tatlong domestic airline ang na-divert sa Davao International Airport at sa Cebu dahil sa masamang panahon sa Davao. Sangayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ang biyahe ng Sebgo Flight DG6676 na galing ng Zamboanga ay na-divert sa Cebu, samantalang ang PAL Express Flight 2P8 o 2817 na galing ng Maynila ay naantala sa kanilang paglapag sa Davao International Airport. Samantalang ang Sebgo Flight DG6739 na galing ng Cagayan patungo ng Davao ay na-divert din sa Cebu. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ito ay may kaugnayan sa masamang o malakas na ulan sa Davao kung kaya na-divert ang ilang domestic flight. Gayunpaman, patuloy ang monitoring ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa kalagayan ng panahon sa Davao upang mabigyan ng babala ang mga domestic airlines na bumabiyahe sa nasabing probinsya. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama para sa MPO May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Sa iba pa ring balita, nanawagan ang grupong Foundation for Economic Freedom na tanggalin na ang mga limitasyon sa 1987 Constitution sa foreign ownership at investments. Ayon kay FEF President Calixto Chiquiamco, kapag natanggal na ang mga nasabing limitasyon ay maaakit ang mga foreign investor na mamuhunan sa maraming industriya sa bansa. Idinagdag pa ni Chiquiamco na inaabuso ng mga negosyanteng Pilipino ang procurement law ng bansa. Sa nasabing batas, kinakailangan ibigay ng pamahalaan ng bids sa mga Filipino suppliers kahit na mas mahal ito ng 2%. Naniniwala rin ang FEF na kailangang repasuhin ang mga limitasyon sa mass media, advertising, educational institutions, land ownership at natural resources sa 1987 Constitution. Tandem! Sa kaugnay na balita, binalaan ng CBCP, Catholic Bishops' Conference of the Philippines, ang publiko na huwag pumirma sa isinusulong na People's Initiative. Ayon kay Tagbilaran Bishop Alberto Uy, hindi makatarungan at malinaw ang isinusulong na PI dahil interes lamang ito ng iilang individual. Paghihimok pa ng obispo na huwag lalagda sa umiikot na signature campaign para sa charter change. Dapat maging mapanuri sa mga impormasyong kumakalat hinggil sa paglagda sa anumang petisyon, lalo't higit na nakasalalay dito ang kinabukasan ng bayan. Paalala rin ng Katolikong simbahan na dapat pag-aralan ang itinutulak na tsatsya at iwasang magpadala sa tukso ng anumang pinansyal o material na kapalit ng kanilang lagda. Tandem! Sa iba pang tapok na balita, nagkasundo ang Pilipinas at China na paigtingin pa ang maritime communication mechanism sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kabilang narito ang pinalakas na koordinasyon sa pagitan ng dalawang foreign ministries at Coast Guard ng dalawang bansa. Batay sa ulat ng Malacanang, binanggit na sumang-ayon din ng Pilipinas at Beijing na pangunahan ang pag-uusap sa posibleng academic exchanges sa marine scientific research sa pagitan ng mga Filipino at Chinese scientists. At tatandaan, nagpulong ang Pilipinas at China sa ikawalong bilateral consultation mechanism on the South China Sea na ginanap sa Shanghai. Nabatid na nagkaroon ng prangka at produktibong talakayan ang dalawang bansa para maging mahinahon, para maging mapayapa ang sitwasyon sa West Philippine Sea, kung saan kapwa nagkasundo ang magkabilang panig na lutasin ang issue sa mapayapang paraan. Isinagawa ang pulong matapos nga ang naging kasunduan
ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa San Francisco, California noong November 2023. Sa Amerika po yan para maiwasan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Tandem! Ibinida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isinasapinal na ang Maritime Industry Development Program o MIDP 2028. Ayon kay PBBM, malapit nang makompleto ang MIDP na isang mahalagang hakbang tungo sa pagtiyak ng kaligtasan at kabutihan ng mga Filipino seafarers. Nabatid na ang komprehensibong planong ito ay maingat na idinisenyo upang bigyang priority ang mga pangangailangan ng mga seafarers at palakasin ang kanilang posisyon sa global stage. Layunin din ng MIDP 2028 na alamin at tugunan ang iba't ibang aspeto ng industriya ng pagmamarino na pangunahing nakatuon sa kagalingan ng Pinoy seafarers. Tandem! Kapit ho mga misis, mga mister, mga consumer dahil ngayon pong unang pagpasok pa lamang po ng bagong taon ay sumalubong na po sa atin ito pong mga nagtataasan, mga nagmamahalan pong presyo ng mga bilihin at siyempre yung singil po sa kuryente, singil sa tubig at posible pa hong madagdagan ang pasanin ng mga Pinoy dahil posibleng tumaas pa ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Ito'y matapos tanggalin ng Energy Regulatory Commission o ERC ang suspension ng feed-in tariff allowance collection sa Pebrero. Pagdating nito layunin ng FIT-ALL na matiyak ang pagsusulong ng renewable energy sa bansa. Nagkakalaga ang FIT-ALL rate ng 3 centavos kada kilowatt-hour, katumbas po yan ng 7 pesos 28 centavos na singil sa kuryente sa mga kumukonsumo ng 200 per kilowatt-hour. Tandem! Muling nag-abiso ang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, sa posibilidad ng panibagong power outage sa Panay Island. Grabe. Ito'y matapos hindi maresolbahan ang mga isyu kaugnay sa malalaking power plants na nagsusupply ng kuryente sa nasabing lugar. Ang nasabing abiso ng NGCP ay kasunod ng unscheduled sa manual load dropping na nagresulta ng power outage sa Negros at Panay subgrid. Batay sa NGCP, pinaaga na nila ang pagbibigay ng abiso. O ito nga naman, upang mapaghandaan ng mga residente ang epekto ng panibagong power outage sa Western Visayas. Tandem! Tandem, Juday, crucial po yung kuryente, lalo po ngayong lalo itong epekto po ng El Nino phenomenon ay nagbabanta po, nagbabadya po yung matinding init, yung tagtuyot, Oo. di ba? Yan naman ay sadyang inaasahan natin. Ano? Yes. Pero maganda yung hakbangin ng NGCP na kaagad nag-advise para makapaghanda ang lahat. So, diba? yan, Lalo-lalo na yung ating mga kapwa Pilipino na nandyan sa Western Visayas. Markado yan sa sinabi ng NGCP. At madagdag ko lang, Tandem, yung issue po sa supply po ng kuryente, hindi lamang po ito bumabalot sa Western Visayas o sa Panay Island. Tinututukan din po yung issue po ng supply ng kuryente sa Palawan. Palawan. Tututukan po kasi yan ng mga kongresista, magsasagawa po sila ng investigasyon. Tugnay po doon sa mataas po na singil at yung pupugak-pugak, kukurap-kurap Pupugak-pugak. na Supply. supply ho, yung ilaw ho, yung kuryente po dyan. Dahil doon po sa mga, kasi actually talagang malaki talaga epekto nitong krudo. Sapagkat yung mga planta na nagpo-produce ho ng kuryente, karamihan ho kasi dyan ay gumagamit po ng natural gas or gumagamit po ng diesel bilang panggatong. Dahil tayo po, nag-aangkat lang ho tayo ng krudo mula sa ibang bansa, kumbaga no choice tayo, hindi naman tayo nagpo-produce ng malaking bulto po, malaking bariles ho ng krudo. Kaya doon na lang po tayo umaasa sa imported. Kaya apektado rin po ang power supply Yun po lang. natin. Oo, tsaka yung presyuhan yan, syempre. Presyo.
Yan. So, yan po. Bukod dyan, Palawan, Mindoro, Sa Mindoro, naalala natin Yes. last year yan, di ba? actually, okay lang naman daw. Sabi ng mga nakausap natin sa taga Mindoro, kagaya ni Mariboy Isebido, yung dagdag na singil, kahit katiting o maano lang yan, bahagyang dagdag, basta tuloy-tuloy lang daw yung kanilang supply. Wala Wala namang ang importante problema. ron kasi may mga negosyo, may Negosyo, mga ospital, lalo o na, di ba? ospital. May mga pasyente yan eh. At Nandyan. mahalaga po yan Oo. sapagkat talagang yung kuryente, yan po ay essential ho yan sa ekonomiya. Alright. Kasi kung wala pong kuryente, paano may mamumuhunan? Sino mamumuhunan sa atin? Walang kuryente. 'Di ba? Kung wala pong kuryente, kaya dapat hindi dito rin siyempre sa Metro Manila. 'Di ba? Kailangan na tutukan po of Lalo course na, sentro. Meralco, 'di ba? So kailangan po 'yan, essential na essential po 'yan. Sa iba pa rin pong balita, binawi na ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang deklarasyon ng gastroenteritis outbreak o diarrhea outbreak, sabi ka ng DOH, na nakaapekto na sa mahigit 3,000 individual. Ayon kay Mayor Magalong, ligtas ng inumin ang tubig mula sa Baguio Water o mula po sa Baguio Water District. At gayunman, binalaan nito ang publiko kaugnay sa pag-inom naman ng tubig mula sa ibang water sources. Samantala, inihayag din ng alkalde na inimbestigahan na ng mga otoridad ang water delivery services bilang posibleng sanhi ng pagkalat ng sakit. Matatandaan nitong Enero at 10 nang ideklara ni Mayor Magalong ang outbreak ng acute gastroenteritis sa City of Pines matapos makaranas ng pagsusuka, pagdudumi at pananakit ng tiyan ang ilang residente at pati mga turista. Tandem! Oo, pero sabi kahapon ni ASEC Domingo, di ba, ng DOH, hinihintay pa nila yung official report. Bagamat, mahigpit yung kanilang ugnayan ng DOH, dun sa region, sa Maine, gayon din ng Baguio City Government. Well, yan yung pahayag ni Mayor Magalong, no? Tandem at mga kaibigan, sana nga mag-subside na o tuluyan ng mawala. Kailangan nila talaga. oo. Kasi lalo na malapit na ang panagbenga. Yun. Diba? Ang sabi nila, ang tawag dyan panagbunga. Panagbunga. Ganun. Ilocano. Sa Ilocano. At saka, magbabakasyon na, Holy Week, di ba? Isa pa rin yan sa mga dinudumog Oo, ng importante yung tubig. mga kababayan natin. Kasi yung mga turista po, panay bili po ang mineral water, yung bottled water. Oo, mahal. Oo, Mahal pero na. sinasabi naman ni ASIC Nograles, Oo, ng DTI. Amanda Nograles ng DTI, Attorney, wala oo. naman daw ho silang namo-monitor O, di maganda kung wala. sudden increase ng presyo ng mga bottled water dyan po sa Siguro Summer mayroong Capital. ibang pumupuslit-puslit lang. Ayun, oo. Dapat na-monitor yung mga karatig lugar. Yan, oo. Baka yun naman ay, yung mga nagdadala ng tubig doon, yun ang nagpapamahal. Oo. Di ba? Alright, samantala mga kaibigan, inamin po ng PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office, naku, isa pa ito na edited ang inilabas nilang mga larawan ng mga nananalo sa loto nitong mga nakalipas na araw. Sa pagdinig po ng Senado, sinabi ni PCSO General Manager Mel Robles na pinapalitan nila ng suot na damit ang mga winners sa mga bagong milyonaryo upang maitago ang kanilang identity. Oo naman, for security reasons nga naman Dapat yan. naman. Oo, pinaliwanag po ni GM Robles na ginawa nila ito matapos magreklamo ang isang lotto winner. O yun naman, lalo na ito ha, na nakilala siya sa post ng PCSO dahil sa kanyang suot na damit. Dinumog. Ayan. Humingi naman po ng paumani ng PCSO official sa kanilang poor editing skills kasabay nga ng pagtiyak na legitimate o lehitimo po ang mga nananalong mananaya sa loto. Samantala, ginit naman ni Senator Raffy Tulfo ang magsasagawa ng executive session kasama ang opisyal ng PCSO upang pag-usapan ang mga reklamo kaugnay sa mga loto winner. Layo nitong matukoy ang pagkakilala ng mga nanalo. Kasunod ang impormasyon na ang nanalo sa iloto ay kakilala na mga opisyal daw ng PCSO na nag-i-invest sa kanila ng 30 million pesos. Tandem! Talagang nananalo.
'di ba? Na Oo. lehitimo naman kasi Ayun naman siguro pag binusisi nyo naman, may record ang PCSO. Kasi hindi naman basta milyon lang yan eh. Milyon-milyon yan. yung nanalo nga magkano yun? 698. Yung huli, di ba? Yung huli. Oo. Taga Maynila raw. Maynila. Ay, teka Ewan muna. ko kung kakilala nung katabi ko. Teka muna. Silipin natin yan ha. At ito lang yung laging paalala naman ng PCSO, no, mga kaibigan. Sa paglaki po naman ng taya at kung walang nananalo, yan naman ay naiipon, di ba? Or tinataas. Pero malaking bahagi po o halos sa buong kita, yan po ay ipinangtutulong sa mga nangangailangan nating kapwa Pilipino. So yan ay may Ilalagay napupuntang mo sa magandang. kawang Totoo naman gawa yun. po yan. Kawang gawa. Yun. Dapat pumayat. Minsan tataya tayo. Pero wag naman sobra-sobra. Yung itataya mo buong yung buong Yung iba kasi may inaalaga Oo, ang inaalaga. number eh. May mga Birthday. natululong eh. Oo, pero dapat ano lang, Chill-chill lang. chill-chill lang ang taya. Diba? May iloto na rin pala talaga. So, ayan po, tabay lamang po para po sa, may picture yung nanalo sa 698, abangan natin. Yung ba yun? Oo, edi baka naman pwede nilang I-edit din ba yun? I-edit naman din yun for security reasons. Mas malaki Tingnan yun. Natin. Mas malaki kasi yun, di ba? So, Ano na lang ipapakita doon, yung mga kamay na lang na tinatanggap yun. Hindi, kamay na lang. Kamay, Alam mo pwede namang, kamay. makilala mo pa yung kamay, di ba? O ganun na lang for security reasons na rin lang. Babalik po ang nag-iisa pa rin po ninyong tandem ngayong araw po dito ng TGIF. Thank God it's Friday. Sa pagkakataon po ito tayo po ay tumanggap pa ng ilang pa mga pag-uulat mula pa rin sa labas ng himpilan. 30 araw na visa-free entry para sa mga turista inirekomenda kay Pangulong Marcos. Alamin po natin ang kabuuan ng report. Nagbabalik mula Palasyo, Patrol 13, Gilbert Perez. Inirekomenda ng PISAC o Private Sector Advisory Council kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na pansamantala mag-alok ng 30 araw na visa-free entry para sa mga turista sa Pilipinas. Layunin nitong suportahan ang visit, stay, spend money and return ng mga dayuhang bisita. Ayon sa PISAC sector o tourism sector, inaasahan na makakatulong ito sa pagpapagaan at pagpapabilis ng proseso ng visa gaya ng ginagawa sa Thailand, Vietnam at Malaysia. Samantala, tinalakay din ng PISAC kay PBBM ang posibleng pagkuha ng third-party service provider na makakasiwa naman sa e-visa sistema. Maliban dito, sinusulong din ang pagsasayos ng private o public-private partnership para sa pagpapaganda ng mga regional airports. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may totong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, tamang pagsasanay ng mga pulis sa paggamit ng body cameras, pinatitiyak ng isang mambabatas. Alamin natin ang kabuuang report, ihatid ni Patrol number 11, Tina Nolasco. Pinaalalahanan ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Damsuan ang Philippine National Police o PNP na tiyaking mayroong sapat na pagsanay ang technical personnel ng ahensya na inatasang mamahala sa recordings ng mga body-worn cameras na ginagamit sa kanilang law enforcement operations. Ayon kay Damsuan, ito'y para masiguro na mapapreserba ang integridad ng recordings ng mga body-worn cameras sa mga operasyon. Bukod pa rito, pinasisiguro din ng kongresista sa PNP na ang mga unipermadong tauhan nito ay sumasailalim sa regular na pagsanay at patuloy na pag-aaral kaugnay sa police operational procedures at mga protocol sa paggamit ng body cams upang maiwasan ang mga aligasyon ng misconduct, paglabag sa privacy at iba pang irregularidad kapag nagsagawa ng kanilang mga operasyon. Matatandaang sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, 807.3 million pesos ang nakalaan para sa procurement ng body camera ng PNP personnel. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pa ring balita, naghihintay na ang PhilHealth sa magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay
sa rekomendasyon ni Health Secretary Ted Herbosa na suspendihin muna ang 5% na dagdag kontribusyon sa mga miyembro nito. Bigyang diin ni PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group, Ray Balenya, na iginagalang nila ang pananaw ni Secretary Herbosa sa nasabing issue. Gayunman, wala pa niya silang nakukuhang update sa napag-usapan o naging kasunduan sa isinagawang pulong. Tandem! Ikinatuwa at ipinagpapasalamat ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang pag-aproba ng PhilHealth sa 30% na taas na beneficiary para sa mga miyembro o benefits para sa mga miyembro nito. Ayon kay Agri Party List Representative Lee, malaking tulong ang naturang dagdag suporta ng PhilHealth para sa pagpapagamot o pagpapaospital ng milyong-milyong Pilipino. Naniniwala naman ang kongresista na panahon na upang i-update ng ahensya ang coverage nito dahil ang case rate nito ay hindi na-update sa loob ng mahigit isang dekada at hindi na tumutugon sa gasto sa pagpapaospital ng mga beneficiaries. Anya, dahil sa inflation, nagtaas na lahat ng presyo. Kabilang dyan, pagkain, tubig, petrolyo, gamot, maging pagpapaospital, kaya't kinakailangan ng mag-adjust ang PhilHealth. Kasabay nito, tiniyak ng mambabatas na patuloy na tututukan ang maayos na implementasyon ng nasabing pagtaas ng mga benepisyo para sa PhilHealth members. Tandem! Speaking of health, target naman ng DOH na ipatupad ang programang 28 by 28 by 28 bago sumapit ang taong 2028. Ito ang kinumpirma ni Dr. Albert Domingo, Officer in Charge at Assistant Secretary ng Department of Health, kaugnay sa kagustuhan ni Health Secretary Ted Herbosa na makapagbigay ng magandang health services sa mga Pilipino. Excited kami sa ating kagawaran ng kalusugan, sa ating Secretary Teodoro Herbosa. Ang laging inuulit niya is 28 by 28 by 28. 28 primary care centers. Ang tawag niya dito is yung mga ambulatory care centers. Yung mga pasilidad na to, para siyang ospital pero wala siyang kama. Ibig sabihin, kung kayo po ay nakapunta na sa Philippine General Hospital, meron silang medical arts building, yung outpatient department na hindi ka ma-admit pero kumpleto sa gamit. Andun yung ating para sa mga cancer patients, may mammogram, may x-ray para sa ibang mga kondisyon, may ultrasound, at of course may mga doktor and mga nurse and mga staff. So everything outpatient, yun ang dapat naman ng 28 na yun. So yun yung first 28. Bakit 28? Kasi gusto ni Secretary Herbosa within the next 3 or 4 years remaining by this administration, which is until 2028, gusto niya na maka-establish ng 28 na primary care centers or ambulatory care centers all over the country. So very specific in number. Bakit may isa pang 28? Gusto niya ang prioridad ay ang 28 million na pinakamahihirap sa ating mga kababayan. Yan po ang tinig ni DOH Assistant Secretary Dr. Albert Domingo sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Tandem! Pagbabalik po muli ang nag-iisa pong tandem. Dito po rin po sa Himpila May Todong Lakas, DWIZ at Aliw 23. Makalipas lamang po ang ilang paalala mula po sa ating mahal na Himpila. Oras, isang minuto na lang bago mabalik. This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Narito po ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan, mula po kay Boss Edgar A. Cabangon ng Aliu Broadcasting Corporation. A friendly reminder, a meaningful life is all about being real, being humble, being strong, and being able to share ourselves in order to touch the lives of others. Think good, think God. Thank God. TGIF, have a relaxing weekend. God bless you. Yan po ang mensahe, matamis na mensahe mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw
Broadcasting Corporation.